Hola, mi amigo, mi amiga, kumusta? Today is Sunday. Sana nakapagsimba na ang lahat. Napakaganda ng paalala sa atin ngayon sa mga salita ng Diyos. Ang Ebanghelyo po ay napakaganda, no? So, sa araw na ito ay pinapaalala din po sa atin na dapat ay tayo ay mamunga. Ang Diyos Ama ang nagtanim sa atin. Tayo yung puno ng igos. Ang Diyos Ama ang nagtanim, ang tagapangalaga ay si Jesus. Nakiusap si Jesus, nakiusap ang tagapangalaga na wag mo munang putulin, aalagaan ko muna, bibigyan ko muna ng mga pataba, di ba? So, yun yung po, no, ang ating bilang Kristiyano, tayo din po ay may dalang pataba, no? Pataba ang salita ni Jesus, ang salita ni Kristo na pwede din natin magiging pataba sa panampalataya ng bawat isa sa atin. Diba po? So bilang kabahagi ng linggong itong pagninilay natin sa Ebanghelyo, ito po ang napakahalaga kong maibahagi sa inyo tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Basic Catholic Doctrines. Okay po. So maaring dumaan na sa inyong mga kaisipan. Sana po ay sa oras na ito, mabigyan niyo po ako ng mga 30 minutes, no? 30 minutes po upo kayo at pakinggan nyo po ito dahil napakahalaga po nito. Kabahagi po ito ng pamaraan upang tayo po ay mamunga sa ating panampalataya. Okay, so ano po ang katangian ng ating Iglesia Katolika? No, meron pong 5 katangian ng Iglesia Katolika. Ang Iglesia, ang simbahan na tinatag na Jesus. Ano yung una? 1, isa lang ang simbahan na itinatag na Jesus. Ang sinabi niya doon sa Matthew 16 verse 18, no? Basahin niyo po 'yan lahat po sana ngayon na nakapanood dito ay mayroon po kayong Bible. Maisulat niyo po 'yan, ano yung mga verse na 'yan, mamaya babasahin niyo po 'yan. Sa Matthew 16:18, isa lang ang tinatag ni Jesus na simbahan. Hindi niya sinabi kay St. Peter, itatag ko sa iyo ang aking mga simbahan. Ikaw, Pedro, itatag ko sa iyo ang aking simbahan. Hindi niya sinabi aking mga simbahan. Isa lang. Okay, ano pa ang pangalawang katangian ng iglesia? Holy o banal. Banal dahil banal ang nagtatag ng iglesia. Banal sa Jesus. Banal ang nagtatag ng kanyang katawan. Okay, so ano ang pangatlong katangian? Ang pangatlong katangian ay Catholic or Katolika, laganap sa buong mundo. Yan, laganap, mababasa natin yan sa Roma 1 verse 7 to 8 at saka sa Matthew 28 verse 19. Go to the world and make disciples. Yan, sinabi niya yan sa mga apostoles. Baptize them in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Yan. Okay, yun po sinabi ni Jesus. Ano pa? Panglima, pang-apat, apostolic or apostolika. Ano yung apostolic? Ang mga apostol, ang unang kaanib nito. Ito yung kabuuhan ng simbahan. Ang mga apostoles, ang unang mga kaanib or nagbuo or membro. Yun. Tinawag din ng the foundation of the apostles. At ito ay matitrace sa ating history. Kahit saan man kayo maghanap ng history, the history of the Catholic Church, nakadugtong yan, ay continuation, naka-continue siya sa mga nakalink, no? Nakadugtong nga, okay. Nakalink siya sa mga gawa ng mga apostoles mismo. Okay. At ang number 5 na katangian ay ang Roman. Ibig sabihin, Roman Catholic. Bakit Roman Catholic o Romana? Dahil ang sentro ng Kristyanismo ay nasa Roma. Okay, bakit ngayon? Dahil noong una ay nasa Jerusalem ang sentro ng Kristyanismo. Pero dahil doon itinatag ang iglesia, no? Luke 24 verse 47, doon itinatag sa Jerusalem. Ngunit ito ay ililipat sa ibang lugar kung saan ito ay nagbubunga ng marami. Malayo sa Jerusalem ang lugar na ito at malayong bayan na ito ay ang bayan ng mga Hentil
Saan natin mababasa yan? Sa mga Gawa 22 verse 11. At ang bayang ito ay walang iba kundi ang Roma. Doon natin mababasa sa Gawa 23 verse 11. Yan po yan. So, yan ang ibig sabihin bakit Roman Catholic tayo. Itinatag naman ni Jesus ang kanyang simbahan sa Jerusalem. Yan po yan. Mababasa po natin yan. So, meron po ako mga binibigyang kopya nito. Soft copy. Ayan, ito po ang paliwanag. Maaring hindi nyo yan binabasa, hindi nyo yan gaano naunawaan, ay ito, meron na po akong audio para dito, para hindi na kayo magbabasa. Okay, so, ang sunod dito, ito po ang pinapabadala ko sa inyo. Yan, ito po yan, na kung saan ito po ay may 2 page na back to back. Kaya sana sabi ko, sana meron kayong 30 minutes. I'm not sure kung 30 minutes natin itong matalakay, no? Okay, so sana po meron po tayong oras dahil isa po to na mapapataba sa atin, isa po to na maparaan na mamunga po tayo sa ating panampalataya bago tayo putulin ng Diyos Ama, no? Okay, so sabi nga, ang Iglesia, ito ay salitang Espanyol na ibig sabihin simbahan. Okay? So, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay isa lang. Yan yung kaya 5 ang characteristics ng ating simbahan o ang simbahan na itinatag na Jesus. So, ano ba yung ibig sabihin ng simbahan? Ang unang meaning or kahulugan ng simbahan, ito yung mga tinawag na isa-isa or the called out ones. Ibig sabihin, isa-isa sila tinawag. Yan yung mga apostoles ni Jesus, isa-isa silang tinawag. Mga mananampalataya kay Kristo, yan yung simbahan. Yung structure naman ng ating, doon tayo sumasamba, doon tayo magsisimba, simbahan din tawag natin doon, di ba? The church din tawag natin doon. Kaya nga, may dalawang kahulugan ng simbahan. Mayroong simbahan, yan yung manampalataya kay Kristo, at ang simbahan ay itong structure kung saan yung pinakabahay dalanginan or doon tayo nagwo-worship, no? Yun po. Okay. So, ano ang sinasabi sa Matthew 16 verse 18 to 19? Mahalaga po ito mga kapatid dahil tayo po ay, ang ating pinakapinuno ay si Santo Papa. Siya po humahalili kay San Pedro na iniwan ni Jesus ang pamumuno sa simbahan na itinatag ni Jesus kay San Pedro. Siyempre, San Pedro ay wala na dito sa mundo, nasa langit na. So, mayroong kahaliling tao. Yan yung leader of the church. Yan po ang ating Santo Papa. Okay, so, ang sinabi ni, mababasa nyo yan sa Matthew 16 verse 18 to 19. Ang sabi ni Jesus, at sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Bibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang pahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Yan yung susi, the authority binigay. Kaya kung anong sinabi ng simbahan, kung ano ang mga inaatas ng simbahan, galing po yan kay Kristo na kapangyarihan. Authority, binigyan authority ang pinuno ng simbahan. Kung ano yung pagbawal mo, bawal ko rin yan sa langit. Kung ano ipaghintulot mo, pinahintulot ko yan sa langit. Napakaganda, napakalinaw. Napakalinaw po. Kaya malinaw po na isipin natin na kung meron mang gumagala diyan sa inyo na sinasabi pareho lang tayo, pareho lang Diyos ang sinasamba natin, huwag kayong maniwala. Saan sila nakakonect, anong authority nila, yon. Nakakonect ba sila sa Santo Papa? Nakakonect ba sila dito sa puno, dito sa binigyan ni Jesus ng authority na mamuno or mangalaga sa kanyang kawan, no? Okay po. So si Jesus ang nagtayo ng simbahan, si San Pedro ang binigyan ng authority. Yan. So para hindi na tayo malilito mga kapatid dahil marami na tayong naririnig na pareho lang. Wala pong pareho. Ano ba? Tama yung sinasabi ni Pope Francis. Anong sabi ni Pope Francis? Kayo'y nalilito, di ba? Nagugulumihan. Ganito yon. Sabi ni Pope Francis, ang lahat ng mga religion
ay na yan, no? Ang lahat mga religion na yan ay mga pathway to 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 our God, no? To our God. Okay. So, yun, tama si Pope Francis, pathway sila. Pero tayong Iglesia Katolika, Apostolika Romana, hindi tayo pathway, tayo ay real and real way. Ano yung real? Totoong daan, hindi lang pathway. Ano yung rail? Rail yung daanan ng train. Yan. Ano ba ang meron sa rail? Ano ba makadaan sa railway? Train lang. Train lang ang makadaan sa railway. So ano, ang train ba ay makakabunggo, walang makakasalubong dyan, walang makakatawid dyan, no, walang makakahadlang dyan, no, lagi mayroon ng warning bago makadaan ang train. Ganon ang iglesia na itinatag ni Jesus, the real and the railway, not just a pathway. Yan. Okay, yung po, malinaw po yan na ating ilagay sa isip, no? Okay, so ano ang simbahan ayon sa salita ng Diyos? Okay, ayon sa salita ng Diyos sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, haligi at saliga ng katotohanan. Ayan. So, hindi natin sabihin na ang simbahan ay wala, basta magsimba, basta magdasal ka lang ay okay na. No, mayroon simbahan sa haligi at saliga ng katotohanan. Kaya doon tayo makinig at magtuklas ng katotohanan. Okay. Ano pa? Sa Ephesians 1 verse 23, ito ang katawan ni Kristo. Ayan. So, sa katawan, maraming bahagi, di ba po? So, tayo yon, marami tayong kabahagi sa katawan ni Kristo at iba-iba ang ating mga talento. Yan. Pwede tayong kumilos na ayon sa talento na binigay sa atin ng Diyos. Okay. So, yan po, bahagi tayo ng katawan ni Kristo. Kaya simbahan, tawag sa atin kung nanampalataya tayo kay Kristo. Pero kung hindi tayo nanampalataya kay Kristo, hindi tayo kasama sa kanyang katawan, hindi tayo kabahagi sa kanyang simbahan. Yun. So, sino ang ulo ng simbahan? Sa Ephesians 1 verse 22, ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng iglesia. Ayan. Siyempre, si Kristo ang ulo ng iglesia. Ang humahalili na kumakatawan yan. Kumakatawan kasi wala nang katawan si Kristo ngayon, di ba? Ay siya ay nabuhay muli, umakyat sa langit at nandito ngayon is Spirit, the Holy Spirit. Hindi natin nakikita. So tayo, may katawan pa, kailangan din natin may makikita. So ayan yung Santo Papa. Yan yung humahalilim. Santo Papa, Obispo, hanggang sa pari. Yan yun. Yan yung humahalili kay Kristo. Okay? So yan po ang paliwanag sa ating mga Katoliko. Okay, malinaw po yan. Okay, paano lumaganap ang iglesia na itinatag ni Kristo? Ayan, paano ba lumaganap? Dahil ang akala nyo, dito lang tinatag lang dito, 1914. Hindi yun, Iglesia ni Kristo. Hindi po yung tinatag ni Kristo ng 1914, no? Paano lumaganap? Kailan to? Okay? So, mababasa nyo, kailan nagsimula yan? Year 33 AD, no? Okay, so, ito na sinasabi. Kailan sinasabi nito? Matthew 28, verse 18 to 21. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat na kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Yan, kaya nagtuturo ang ating simbahan, nagbibigay ng mga atas, nagbibigay ng mga tuntunin, ano ang bawal, ano ang hindi bawal, kasi may authority ang simbahan bigay ni Jesus. Turuan sa lahat ng tinuturo ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ayan, i-search yun yan. Kailan ba sinabi ni Jesus yan? Hindi 1914. Ayan. Kaya mga late na nasabi mga 15th century. Hindi po. At year 33 AD po yan ang sinasabi ni Jesus, no? Okay, so number 5, ang mga panglimang tanong,
anong katibayan mga basihan ng talagang sa Roman Catholic ang itinatag na Jesus na simbahan. Yon to. Kaya kung ang mga abogado, mga doktor, mga professionals ay nagkonsulta kay Google, pwede kayo magkonsulta kay Google, pwede rin kayo magbabasa ng Encyclopedia Britannica. Ayan, ang nakalagay doon, founded by the Roman Catholic Church. Who founded the Roman Catholic Church? Sasagot doon, founded by Jesus Christ, 33 AD. Ayan, meron pa doon, 33 CE or our common era. Roman Catholicism can be traced to the life and teachings of Jesus Christ in Roman-occupied Jewish Palestine, about 30 CE. Yun po. Yan, mababasa nyo yan dyan at marami pang iba. Yan, yun po ang mga babasihan natin dahil tayo naman ay malayo na ng panahon na yun. Pero ano babasihan natin? The Encyclopedia, the history. Yun, dahil mapakalaga ang history, dalang history, kasama ang Diyos sa ating kasaysayan. Nasa Book of Job po yan. Job 8 verse 8 to 10 ang kahalagahan ng kasaysayan. Dahil sa kasaysayan natin, sumasama, nakikilakbay ang Diyos. No, yun. Kaya mahalaga po yan. So, sa year 50 hanggang 140, si Saint Ignatius ng Antioch. Kayo nagbabasa ng Biblia, Antioch is very familiar. No, early church father who first called the church Catholic. Ayan, universal church. Ang ibig sabihin ay simbahan para sa lahat ng tao sa buong mundo. Open po yan. Inclusive po yan. Lahat po ay kasama. Okay, so he is the disciple of John the Apostle. Sino si Saint Ignatius ng Antioch? Siya po ay disipulo tagasunod ni Apostol John. Okay, isa sa mga disipulo ni Jesus. So talagang interconnected talaga. Meron tayong magkakadugtong, meron tayong pinanggalingang authentic na mga pinagmulan ng simbahan or ebidensya, no, na ito po ay galing sa simbahan na itinatag na Jesus. Ang original na simbahan na itinatag na Jesus. Okay, sino ang mga sinaunang church fathers? Okay, sila ang mga importanteng manunulat, mga nag-iisip ng simbahan simula ng 1st to 8th century AD. Apostolic Fathers, sila naman ang mga namuhay mula 90 at hanggang sa 160 AD, Anno Domini or Year of the Lord, no, buhay na si Kristo, mula na buhay si Kristo. Maaring nakasama ng personal ang mga apostol o nabigyan ng mga katuruan galing sa mga apostol. Yan yung mga church fathers. O saan yan galing? Mga Katoliko po yan, ang ating mga church fathers. Sila yung nagtuturo, sila yung nagsusulat sa mga natutunan nila galing sa mga apostoles. Yan din po yun, no? At mga apostolic fathers, yun mismo ay mismo sila yung mga leaders na sumunod sa mga apostoles. Okay? Nagpatuloy. Nung namatay mga apostol, sila yung nagpatuloy dahil sila yung tumayong namumuno sa sakawan ni Kristo na iniwan niya, tinatag niyang simbahan o kawan. Okay. Bakit tinawag silang church fathers? Ang titulo nagtatanda na sila ang mga otoridad at nagpapalaganap ng katuruan ng simbahan. Sila ang mapagkatiwalaang guro ng pananampalataya kung saan sa kanila aapila kung may pagdududa. Ayan, doon sa mga church fathers na yun, itatanong natin sa kanila, wala na sila ngayon, pero sa mga sulat nila, sa mga nakasulat na galing sa kanila, yun po ang ating binabasihan, no? Ano-ano ang mga pangunahing katuruan ng simbahan? Ayan. Ano-ano kailangan tayo mga Katoliko, alam natin ang mga pangunahing katuruan ng ating simbahan. Dapat kabisado natin, no? Oriented tayo, no? Ano 'yon? Meron tayong 3 haligi ng ating pananampalataya. Doon tayo bumabase sa ating pananampalatayang Katoliko. Ano yung una? Ang banal na tradisyon, ang salita ng Diyos
di nakasulat. May mga salita ng Diyos na di nakasulat, pinapasa na lang sa pamagitan ng salita, hindi nakasulat. Mga panahon noon na hindi pa sila nakakasulat, pero sinasabuhay nila, sinasabi nila sa sunod na mga henerasyon. Saan natin mababasa? Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Kaya nga mga kapatid, sabi ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika, kaya nga mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Iyan. Merong nakasulat, merong sinasabi. Yan yung banal na tradisyon na pinapaalala sa atin ni San Pablo. So, hindi tayo sola scriptura. Ibig sabihin, hindi tayo Bible alone. Dahil may sinabi si San Pablo, meron siyang mayroon silang katotohanang tinuturo na pamagitan ng salita lamang, verbal. Ayan, hindi yung written. Diba? Hindi yung nakasulat. Meron siyang salita lamang na pinasa sa kanila. Yan, alalahanin po natin yan. Kaya meron tayong banal na tradisyon ang tawag natin noon, sacred tradition. Pangalawang basihan natin sa ating panampalataya, ito po yung ang banal na kasulatan. Ayan, malinaw po sa atin ang Bible. Bible, yung mga salita ng Diyos na nakasulat. Okay, so tutuloy ko na. Pangatlo ay ang magisterium. Ayan, yun po, meron po tayong tatlo magisterium. Napakahalaga po niyan dahil yung una at saka pangalawa, pareho salita ng Diyos yun. May nakasulat, may hindi nakasulat, di ba? So, sino mag-interpret nun? Sino ang magpapaliwanag nun? Dahil salita yun ng Diyos, o sino yung mga banal na tao na magpaliwanag nun? Dapat banal dahil salita ng Diyos, Diyos ay banal. So ito yung tinatawag na magisterium, the teaching authority of the church. Since ang simbahan at may namumuno sa simbahan ay meron siyang authority, binigyan siya ng authority, yun po ang may kapangyarihan na magpaliwanag sa salita ng Diyos. Yan, may the magisterium. Kaya doon tayo magtanong sa simbahan anong ibig sabihin ng mga salita ito. Kaya sa ating pagsisimba, nakikinig tayo sa humilya, paliwanag ng simbahan. Sa katulad sa araw na ito, alam ba natin ano ibig sabihin ng puno ng igos? Alam ba natin sino yung nagtanim noon? Alam ba natin sino yung mga laga noon? Di ba wala? Hindi natin alam kasi talinghaga yung. Pero sa pagninilay ng simbahan, sa gabay ng Holy Spirit, dahil doon naman binuhos na Jesus ang Holy Spirit, ang mga apostoles doon yun, sila yung una nakaramdam ng presensya, the power of the Holy Spirit, ando doon yun. Kaya ang liwanag ng Holy Spirit, the gifts of the Holy Spirit, yung una sila ang nakakatanggap, yung mga unang simbahan o unang mananampalataya kay Kristo. Yun yung ating magisterium. Yun ano ibig sabihin, no? Kaya kayo makinig mabuti sa mga homilya dahil yan po ang paliwanag ng magisterium. Okay po. So tungkol sa salita ng Diyos. Okay. So yan po ang ating tatlong pangunahing haligi, yung ating haligi ng pananampalataya. Banal na tradisyon, salita ng Diyos na nakasulat at hindi nakasulat, pinasa po yan. Bible, ito yung mga nakasulat. Okay? Ito po. Kaya yung pag sinasabi ng iba na wala sa Bible, ang inyong ginagawa, okay, dahil kayo ay Bible lang kayo. Pero tayo, meron tayong banal na tradisyon na hindi nakasulat. Pero meron tayong pinagkukunan na source, na authentic na source galing po sa mga apostoles na pinapasa sa bawat henerasyon. At nakasulat yan sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Yan, malinaw po yan mga kapatid. Dahil dapat po ay handa tayo upang tayo ay mamunga, hahanapan po tayo ng bunga ng Diyos Ama, no? Ano yung bunga? The fruit of the Holy Spirit. Ano yung fruit of the Holy Spirit? Ito yung mayroon 9 fruits of the Holy Spirit
Dapat meron na tayong love, meron tayong joy, meron tayong peace, may goodness na tayo, may kindness na tayo. Dapat meron na tayong faithfulness. Ano pa yung faithfulness, gentleness, self-control. Tsaka ano yung isa, nakalimutan ko na yung isa. Yun yung shampoo yan, gift of the whole, the fruits of the Holy Spirit. Yan po ang hinahanap ngayon sa atin ng Diyos Ama. At nawa ay sikapin natin na pakinggan sa Jesus, makinig sa Kanya, magsisimba tayo, magbabasa, magninilay sa salita ng Diyos. Nang sa ganun, ay ito yung magpampataba natin ng tayo ay mamunga. At hanggang dito lang muna ako dahil medyo mahaba-haba na, 25 minutes na. So baka naman kayo ay napapagod na or na nagmamadali na. So sana po sa susunod pa na aking mga video ay meron pa po kayong oras na makinig dahil ito po ang pamaraan ko na makapagbahagi ng pampataba sa ating pananampalataya. At God bless po sa ating lahat.